Nasimula ang lahat sa isang gabing malalim sa loob ng silid aklatan ng universidad. Ilang araw na lamang bago ang huling pagsusulit. Si Leo, ang propesor sa panitikan, ay naglilibot para sa kanyang huling pagsusuri bago isara ang mapinto. Sa gitna ng katahimikan na binabasak lamang ng mahinang ugong ng aircon at amoy ng mga lumang papel, natanaw niya ang isang pamilyar na anyo sa isang sulok na kayuyo sa ibabaw ng napatong-patong ng mga aklat. Si Isabela, o Bella para sa mga kaibigan, ang pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase. Mahimbing itong natutulog, pagod sa ilang araw na walang tigil na pag-aral. Ang dilaw na ilaw mula sa maliit na lemdes ay tumatama sa kanyang payapang mukha na nabibigay diin sa kanyang makinis na balat at sa bahagyang pamumulang ng kanyang pisngi. Medyo bumukas ang butones ng kanyang puting uniforme, sapat lamang upang masilayan ang kanyang lik at ang kakit-akit na hugis ng kanyang balagat. Ang kanyang mahabang itim na buho ay nakakalat. May ilang hibla na nahuhulog sa kanyang bahagyang nakaawang na mga labi na dahan-dahang gumagalaw sa bawat pahinga. Hindi sinasadyang napatigil si Leo. Wala siyang anumang masamang intensyon, ngunit ang tahimik na sandali at ang larawan ng isang dalagang napakabata at tila walang kalaban-laban ay pumukaw sa isang bagay na matagal nang natutulo sa kanyang kaloban. Isang damdaming hindi na niya kailanman naramdaman sa piling ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang hinawakan ang balikat nito upang gisingin. Isa itong napakagaang pagipo, ngunit sapat na iyon para makaramdam silang pareho ng isang tila kuryenteng gumapang sa kanilang gabalat. Nagulat na nagising si Bella. Ang kanyang matang inaantok pa ay agad na sinalubong ng malalim na titik ni Leo. Sa isang iglap, tila huminto ang oras at ang tanging naroon ay silang dalawa lamang sa ilalim ng malamlam na ilaw sa gitna ng katahimikan ng gabi kung saan isang bagong kwento ang nagsisimula pa lamang isulat. Simula nung gabing iyon sa silid aklatan, isang bagay ang banayad na nabago sa pagitan nila, isang pagbabagong hindi kayang bigyan ng pangalan ngunit sapat na upang maramdaman sa hangin. Sa loob ng klase, habang si Professor Leo ay nagtuturo tungkol sa mga makalumang tula at trahedya, ang kanyang mata ay tila palaging nakahanap ng daan pabalik kay Isabela. Hindi ito isang titik na bastos o mapanghusga, kundi isang titik na puno ng kakaibang kuryosidad at pag-alala. Nararamdaman ito ni Bella. Sa tuwing matatama ang kanilang paningin, isang mainit na pakiramdam ang gumagapang sa kanyang bato na nag-iwan sa kanyang bahagyang pakalito at hindi mapakali. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Iniisip na marahil ay guni-guni niya lamang ito. Isang epektong puyat at pagod. Ngunit ang paraan ng pagbigkas ni Leo sa kanyang pangalan kapag tinatawa siya para sa isang recitation ay tila mas malambing, mas personal na napapatibo ng kanyang puso sa paraang hindi nararapat. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang abala na ang lahat sa paglilikpik ng kanilang magamit, tinawa siya ni Leo. Isabela, mari ka bang mapaywan sandali? Mayroon lamang akong gustong talakayin tungkol sa iyong huling sanaysay. Tumango ang lahat ng kanyang kaklase, walang sinumang naginala. Normal lamang para sa isang propesor na kausapin ang kanyang pinakamahusay na maaral, ngunit para kay Bella, ang kahilingang iyon ay may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang nasilabasan ang matao hanggang sa silang dalawa na lamang ang natira sa malawak na silid-aralan. Ang ingay ay napalitan ng isang matinding katahimikan at ang sikat ng papalubot na araw ay tumagos sa mabintana nang iwan ng mahabang anino sa sahig. Naupo si Leo sa gilid ng kanyang mesa, habang si Bella ay nanatiling nakatayo sa harap niya, yakap ang kanyang aklat na tila isang panangga. Hawa ni Leo ang papel ni Bella. Napakahusay nito, Isabela. Ang iyong pagsusuri sa gagawa ni Neruda ay malalim at matalino. Ngumiti si Bella, isang tipid na ngiti. Salamat po, sir. Ngunit hindi doon natapos ang usapan. Ibinaling ni Leo ang papel sa mesa at tinitigan siya. Ang kanyang mata ay seryoso at puno ng isang bagay na mas malalim pa sa paganga sa kanyang akademikong galing. Pero hindi iyon ang talagang gusto kong itanong. Ang gusto kong malaman ay, kumusta ka na talaga? Ang simpleng tanong na iyon ay bumasa sa formalidad sa pagitan nila. Hindi na ito usapan ng propesor at estudyante, kundi isang pag-usap ng dalawang tao. Sa simula, nag-atubili si Bella. Ngunit sa paraan ng patingin ni Leo,
Na tila ba nakikita niya ang lahat ng pagod ay irap na itinatago niya sa likod ng kanyang ngiti? Dahan-dahan siyang bumigay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang part-time na trabaho sa isang coffee shop na tumatagal hanggang hating gabi. Ang pressure na mapanatili ang kanyang scholarship at ang patuloy na paalala kung saan kukunin ang pambayad para sa mga susunod na proyekto. Habang siya ay nasasalita, napansin ni Leo ang maliliit na detalye na lalong napalapit sa dalaga sa kanyang paningin. Ang paraan ng pagsukli niya, ngabuho sa likod ng kanyang tainga gamit ang kanyang madaliri kapag siya ay ninenerbiyos, ang bahagyang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi kapag nag-isip ng susunod na sasabihin. At mayroon ding amoy, isang napakabango at banayad na amoy ngang bulaklak ng sampagwita na nakmumula sa kanyang buhok. Isang amoy na simple, malinis, at kaiba sa mamahaling pabango na laging gamit ng kanyang asawa. Hindi siya pinutol ni Leo. Nakikinig lamang siya. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bella. At sa pagiging tagapakinig niya, naramdaman ni Bella ang isang gaan ng loop na matagal na niyang hindi naramdaman. Naramdaman niyang mayroong nakakaintindi sa kanya na hindi siya nag-isa sa kanyang ngalaban. Ang pag-usap na iyon pagkatapos ng klase ay naging isang regular na ritual. Naging kanilang munting sikreto. Mula sa mga paksang pang-akademiko, ang kanilang nga usapan ay lumipat patungo sa mga bagay na mas persona. Nalaman ni Leo ang pangarap ni Bella na maging isang manunulat at makapunta sa expo niya. Nalaman naman ni Bella ang hilig ni Leo sa mga lumang plaka at ang kanyang pangarap noong bata pa siya na maging isang musikro, isang pangarap na isinuko niya para sa isang mas praktikal na buhay. Sa bawat pag-usap, ang espasyo sa pagitan nila ay tila lumiliit. Minsan, habang inaabot niya ang isang aklat, ang kanilang madaliri ay nakdikit sa loob ng isang segundo. Isang maikling sandali na nakpadala ng pamilya na kuryente sa kanilang dalawa. Pareho silang mabilis na umiwas. Ngunit ang init ng pakdikit na iyon ay nanatili. Isang gabi, habang pauwi si Leo, hindi niya maiwasang isipin si Bella. Ang imahe ng kanyang mukha, ang tunog ng kanyang tawa, ang amoy ng kanyang buhok, lahat ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ikinumpara niya ang buhay na nararamdaman niya sa tuwing kausap niya ang dalaga sa lamig at katahimikan na sasalubong sa kanya pauwi sa kanyang malaking bahay. Ang kanyang asawang si Maria ay palaging abala sa trabaho nito, sa social gathering, sa isang mundong hindi na niya nararamdaman na siya ay bahagi. Ang kanilang pagsasama ay naging isang obligasyon na lamang, isang kontrata na walang init at walang damdamin. Sa kabilang dako, si Bella naman ay nakahiga sa kanyang maliit na kama. Inaalala ang bawat sandali ng kanilang pag-usap. Hindi niya dapat maramdaman ito. Si Leo ay kanyang propesor, isang lalaking may asawa, ngunit hindi niya mapigilan ang pahanga. Hindi niya mapigilan ang init sa kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Para sa isang dalagang hindi pa nakaranas ang tunay na paaruga mula sa isang lalaki, ang atensyon ni Leo ay isang tukso na napakahirap labanan. Ang kanilang mga pag-usap sa eskwelahan ay umabot sa mga text message sa gabi. Nasimula ito sa mga simpleng pangangamusta ni Leo, tinitiyak kung nakakain na ba si Bella o kung ligtas ba itong nakawi, ngunit di natagal, ang mga mensahe ay humaba at lumalim. Naging isang bintana ito sa kanilang makaluluwa, kung saan malaya nilang nasasabi ang mabagay na hindi nila masabi ng harapan, mga bagay na tinatago nila mula sa mundo at sa lalong madaling panahon, mula sa kanilang masarili. At sa bawat mensaheng ipinapadala at natatanggap, isang hindi nakikitang lubid ang humihigpit sa kanilang dalawa, isang lubid na habang tumatagal ay nagiging mas mahirap ng putulin. Sa isa sa kanilang naging pausap, habang ang araw ay muling gumuguhit ng kulay kahel na malinya sa kalangitan sa labas ng bintana, binuksan ni Leo ang isang bagong paksa. Isabela, aniya, ang kanyang boses ay kalmado at profesional, ngunit mayroong init sa ilalim nito na hindi nakaligtas sa pandinig ni Bella. Malapit ka nang maktapos. Napaisipan mo na ba kung ano ang iyong nga susunod na hakbang? Naniniwala akong mayroon kang pambihirang potensyal at sayang kung hindi ito mapupunta sa tamang landas. Tumingin si Bella sa kanya, ang kanyang nga mata ay nakpapakita ng paasa at kaunting pangamba. Mayroon po akong nga ideya, sir, pero hindi ko pa po sigurado. Marahil ay mahahanap mo na po akong kahit anong trabaho. Isang aninongang paaalala ang dumaan sa mukha ni Leo. Nakikita kita sa isang publishing house
o marahil ay kumukuha ng yung master's degree. Mayroon akong ilang mga kakilala sa industriya. Siguro, mari tayong mahapunan sa labas minsan sa linggong ito para may pausapan natin ng mas maayos ang iyong nga opsyon. Ituring mo itong isang professional meeting. Ang alok ay nakakagulat at nakakakilig sa parehong pagkakataon. Ang ideya ang isang professional meeting ay sapat na dahilan para payagan niya ang kanyang sarili na pumayag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mayroong higit pa rito, isang hapunan, kasama siya. Sa labas ng padangang universidad, sige po sir, isang malaking karangalan po iyon. Nang gabing iyon, sa harap ng kanyang maliit at luma ng aparador, hinarap ni Bella ang isang masakit na katotohanan. Dinaliri niya ang ilang piraso ng damit na nakasabit. Makupas na maok, ilang simpleng t-shirt at dalawang blusa na paulit-ulit na niyang isinusuot sa mahahalagang okasyon. Wala ni isa sa maiyon ang tila angkop para sa isang hapunan sa isang disenteng restaurant, lalo na't kasama ang isang respetadong propesor na tulad ni Leo. Isang kirot ng hiya ang kanyang naramdaman. Ayaw niyang mamukhang kaawa-awa sa harap nito. Ayaw niyang isipin ni Leo na ang pagtulong sa kanya ay isang pagkakamali. Sa isang sandali, naisip niyang kanslahin na lamang ang hapunan, gumawa ng kahit anong dahilan. Ngunit ang pananais na makasama ito na marinig muli ang kanyang boses sa isang lugar na hindi amoy chalk at lumang aklat ay mas malakas. Kinabukasan, isang delivery man ang kumatok sa pinto kanyang dormitoryo. May dalang isang patak na kahon na nakabalot sa simpleng brown na papel. Nagtaka siya, wala siyang inaasahang padala. Nang buksan niya ito, bumunga sa kanya ang isang amoy na tila bago at mamahalin. Salup, nakalata sa malambot na tissue paper ay isang bestida. Isa itong simpleng slip dress na gawa sa seda na may kulay na tila sinasalamin ang lalim ngang dagat sa dapit hapon. Ang tela ay malambot at malamig sa kanyang nga daliri. Sa ilalim nito ay may isang maliit na sobre. Nangingini ang nga kamay na binuksan niya ito, isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Sana ay hindi ito masyadong pangahas, nakasulat dito. Regalo ito ngang isang kaibigan para sa aking asawa, ngunit mali ang sukat. Naisip kong babagay sa iyo ang kulay. Ituring mo na lamang itong isang munting simbolo ng paghihikayat para sa isang magiging mahusay na manunulat sa hinaharap. L. Ang sulat ay perpektong naisulat magalang, may distansya, ngunit hindi may kakailang personal. Hinawakan ni Bella ang bestida at isang digmaan ang nagsimula sa kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na isauli ito. Ito ay mali, masyadong malaki, masyadong personal. Tumatawid ito sa isang linyang hindi dapat tawirin. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang bahaging pagod na sa pagiging praktikal at laging nagtitiis ay nabiyani. Walang sinuman ang gumawa ganito para sa kanya. Ang ideya na magsuot ng isang bagay na kasing ganda nito, na makaramdam na maganda kahit para sa isang gabi lamang para sa kanya, ay isang tuksong hindi niya kayang tanggihan. Nagpasya siya. Isusuot niya ito. Nang isukat niya ang bestida sa harap ng nagisang salamin sa kanyang silid, halos hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ang bestida ay tila ginawa para sa kanya. Hindi ito malaswa, ngunit ang paraan ng padyaka ng malambot na tela sa kanyang katawan ay nabigay diin sa mga kurba na karaniwang itinatago ng kanyang maluluwa na damit. Bigla, ang kanyang payat na pangangatawan ay nagkaroon ng hugis. Ang kanyang nga balikat ay tila mas naging kaakit-akit. At ang habang ang bestida ay napakita ngang gabinti sa paraang elegante. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa salamin hindi ang isang pagod na estudyante, kundi isang dalaga, isang babae na may kakayahang maging maganda. Pagdating niya sa restaurant, naroon na si Leo, naghihintay sa isang mesa sa isang tahimik na sulok. Nang makita siya nitong papalapit, bahagya itong napatigil sa painom ng tubig at sa isang iglap. Nakita ni Bella ang isang lantat na pahanga sa mga mata, nito isang pahangang higit pa sa kayang ibigay ng isang propesor sa kanyang estudyante. Tumayo ito, ang kanyang kilos ay magino at puno ng respeto. Bella, aniya, ginagamit ang kanyang palayaw sa unang pagkakataon sa isang paraan na nagpatuno dito na parang musika. You look stunning. Isang ngiti ang sumilay sa malabi ni Bella, isang ngiting toto at walang halong pakukunwari. Ang bestida, perpekto ito sa iyo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw nga kandila, ang kanilang hapunan ay nasimula. At habang napapatuloy ang kanilang pausap,
Nawala ang lahat ng pakukunwari na ito ay isang professional meeting. Natawanan sila, nabahaginan nga, gakwentong hindi pa nila nasasabi kaninuman. At sa isang punto, habang inaabot ni Leo ang pitzel ng tubig para salinan ang kanyang baso, ang liko ng kanyang daliri ay sinasadyang dumampi sa kamay ni Bella na nakapatong sa mesa. Hindi ito isang aksidente. Ang pagdampi ay magaan, ngunit may dalang bigat ng 1,000 hindi nasasabing salita. Hindi niya inalis ang kanyang kamay, hindi rin inalis ni Leo ang sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, nanatili silang ganon, ang kanilang balat ay makadikit at sa sandaling iyon, isang kasunduan ang nabuo ng walang anumang salita. Itong gabing ito ay simula pa lamang at pareho nila itong alam. Lumipas ang ilang linggo na puno ng mga lihim na pausap at ninanakaw ng mga sandali. Ang hapunan ay naging isang matamis na alaala na paulit-ulit na binabalikan ni Bella sa kanyang isipan. Isang pangarap na gumigising sa kanya sa gabi na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang katotohanan, gaya ng dati, ay mayroong paraan upang biglaang maningil. Isang umaga, isang opisyal na sulat mula sa accounting office ng universidad ang dumating para sa kanya. Sa bawat salitang kanyang binabasa sa makapal na papel na iyon, tila unti-unting gumuho ang mundong kanyang itinatayo. Dahil sa hindi inaasahang pagkakasakit ng kanyang ina sa probinsya, ang kaunting perang naipon ng kanyang pamilya para sa kanyang huling semestre ay nagastos lahat sa ospital. Ang sulat ay isang pinal na abiso kung hindi niya mababayaran ang natitirang balanse sa matrikula sa loob ng 2 linggo, opisyal siyang idodrop sa listahan at hindi makakapagtapos. Ang salita ay tila lumulutang sa harap ng kanyang mata. Hindi makakapagtapos. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap, ng lahat ng gabing walang tulo, ng lahat ng sakripisyo, tila isang masamang biro. Isang biglaang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan at ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw. Nagpanik siya. Tiningnan niya ang kanyang pitaka. Ang laman ay sapat lamang para sa pamasahe at pagkain sa loob ng ilang araw. Tinawagan niya ang kanyang kamaanak. Ngunit lahat sila ay may sarili ring problema. Ang pangarap niya ay dahan-dahang nadudurog at wala siyang magawa. Sa gitna ng kanyang desperasyon at pagkalito, isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Leo. Hindi dahil sa naisip niyang hihingi siya ng pera. Hindi niya iyon kailanman magagawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang kailangan niya ay hindi pera, kundi isang kanlungan, isang taong makikinig, isang taong magsasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat, na atubili siya. Alam niyang ang paglapit niya kay Leo, sa tuwing may problema siya ay nagiging isang mapanganib na gawi, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya pang dalhin ng mag-isa. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, sa halip na umuwi, ang kanyang mapaay kusa siyang dinala patungo sa opisina ni Leo. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Ang kanyang puso ay kumakabot na napakabilis. Pasok narinig niyang sabi ng boses sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Naroon si Leo, nakaupo sa kanyang mesa. Napapaligiran ng aklat, ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo, kanyang ilong habang nagbabasa. Nang maangat siyang tingin, ang kanyang ngiti ay agad na napalitan ng paalala nang makita ang isura ni Bella. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mamata ay namumugto, at ang kanyang malabi ay nanginginig na tila pinipigilan ang isang malakas na pag-iyak. Bella? Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng agarang pag-aalala. Sa tunog pa lamang ang kanyang boses, sa paraan ng pagbikas nito sa kanyang pangalan na may halong lambing at paalala, ang huling pader na napipigil sa kanyang mga emosyon ay tuluyan ng gumuho. Sinubukan niyang magsalita. Naipaliwanag ang sitwasyon, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumata mula sa kanyang mata. Nagsimula ito bilang tahimik na patak. Ngunit dinaktaga ay naging mahinang ibinayumani sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging propesor ni Leo. Ang tanging nakita niya ay ang babaeng mahalaga sa kanya, nasasaktan at nangangailangan ng tulong. Hindi siya naisip. Tumayo siya. Mabilis na nilibot ang kanyang mesa. At sa ilang hakbang ay nasa harap na niya si Bella. At doon, sa gitna ng opisina niyang amoy papel at tinta, ginawa niya ang isang bagay na magbabago sa lahat. Hinila niya si Bella papalapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Sa simula,
Ang yakap ay para sa pag-alo. Isang yakap ang isang guro na nagpapatahan sa isang estudyanteng puno ang problema. Ipinatong niya ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Bella na amoy ang pamilya na halimuya ng sampagwita mula sa buhok nito. Shh! Tahan na, bulong niya. Nandito ako. Huwag kang maalala. Naramdaman niya ang pagyani ngang katawan nito habang patuloy ito sa pag-iyak sa kanyang dibdib. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagkakayakap, habang dahan-dahang humuhupa ang mahigbi ni Bella, isang banayad na pagbabago ang nagsimulang mangyari. Naging mas matalas ang kanyang mapandama. Naramdaman niya ang lambot ng katawan ni Bella na nakasandal sa kanya, ang init na tumatagos mula sa manipis nitong blusa. Ang kanyang kamay na nakahaplos sa likod nito ay naramdaman ang bawat kurba, ang pagiging marupok ngunit buong ang kanyang pagkababay. Ang kanyang meluha ay bumasa sa kanyang polo at sa pamamagitan ng basang tela, halos maramdaman niya ang init ng balat nito. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, hindi na lamang dahil sa paalala, kundi dahil sa isang damdaming mas malalim, mas mapanganib. Para naman kay Bella, ang nga bisik ni Leo ay naging isang pada na nakpoprotekta sa kanya mula sa magulong mundo sa labas. Naramdaman niya ang lakas nito, ang tibay, isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi pa niya kailanman naranasan. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalanghap ang amoy nito, isang pinahalong amoy ngang magalumang aklat, kape, at isang banayad na pabango ngang lalaki. Ito ay nakakalasing, nakakakalma at nakakabahala sa parehong pagkakataon. Huminto na ang paiyak ni Bella. Ngunit walang sinuman sa kanila ang gumalaw para kumalas. Nanatili silang makayakap sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mapahinga at ang malakas na kabog ng kanilang nga puso na tila nag-usap. Alam nilang pareho na hindi na ito isang simpleng yakap. Ito ay higit pa sa paalo. Ito ay isang paamin, isang paangkin. Bago sila tuluyang kumalas, bahagyang hinipitan ni Leo ang kanyang yakap. Isang kilos na tila nagsasabing aking ka. Bago niya ito dahan-dahan at laba sa kaloobang binitawan. Nahiwalay sila at ang kanilang nga mata ay muling natama. At sa titik na iyon, walang salitang kinailangang bikasin. Pareho nilang alam na isang linya na hindi dapat tawirin ay kanilang nilapasan na at wala nang balikan pa. Pagkatapos ng yakap na iyon, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ang tuluyan ng gumuho at ang espasyong naiwan ay napuno ng isang kuryosidad at tensyon na mas matindi pa kaysa dati. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na sili sa dormitoryo, hindi mapakali si Bella. Paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan ang bawat detalye ang nangyari. Ang biglaang paglapit ni Leo, ang init ng gabisik nito na pumalibot sa kanya, ang amoy nito na tila nanikit sa kanyang damit, at ang malakas na kabog ng dibdib nito na naramdaman niya sa kanyang pisngi. Isang halo ng pasasalamat, hiya, at isang nakakakilit na init ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang banda, si Leo ay nakaupo sa kanyang tahimik at malawak na study, isang basungang ala ang nasa kanyang kamay. Ang karaniwang katahimikan ng kanyang bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila najing isang mabigat na kumot ng kalungkutan. Nararamdaman pa rin niya ang multungang yakap na iyon, ang bigat ng ulo ni Bella sa kanyang balikat. Ang lambot ng buhok nito, ang amoy ng sampagwita. Naramdaman niya ang isang matinding pananais na muling makausap ito, na malaman kung maayos na ba ito, na marinig muli ang boses nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-alinlangan, nagtipas siya ng isang mensahe. Bella, nakawi ka ba ng maayos? Huwag mo nang masyadong isipin ang problema mo. May naisip akong paraan. Nang matanggap ni Bella ang mensahe, ang kanyang puso ay tila lumundag. Ito ay isang sina ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Na-reply siya ng isang simpleng pasasalamat. Kinabukasan, tinupad ni Leo ang kanyang pangako. Inalok niya si Bella ng posisyon bilang kanyang personal research assistant para sa isang espesyal na proyekto ng universidad. Ito ay may kasamang disenteng sahod na higit pa sa sapat upang mabayaran ang kanyang matrikula at matustusan ang kanyang pangangailangan. Ito ang perpektong solusyon, lehitimo, profesional, at hindi direktang tulong pinansyal na maaring maging dahilan ng pakailang. Ngunit sa likod ng profesional na dahilan na ito, pareho nilang alam na ito ay isang paraan upang manatili silang konektado,
Isang dahilan upang sila ay laging makausap at makita, ang mga text message na nagsimula bilang mausapin tungkol sa research project ay mabilis na naging mas personal kapag sumasapit na ang gabi. Naging isa itong ritual. Pagkatapos ng isang mahabang araw, kapag si Bella ay nakahiga na sa kanyang kama at si Leo naman ay nag-isa na sa kanyang study, ang kanilang telepono ang nagiging tulay sa kanilang makahiwalay na mundo. Sa liwanag ng screen ng kanyang telepono, sa dilim ng kanyang silid, nagiging mas matapang si Bella na sabihin ang gana sa isip niya. Gayon din si Leo, sa tulong ng alaet ng katahimikan ng gabi, nagagawa niyang ibahagi ang bahagi ng niyang sarili na matagal na niyang itinatago. Dito na nasimula ang mas malalalim na mga pausap. Ikinuwento ni Leo ang tungkol sa kanyang pagsasama kay Maria. Hindi niya ito sinisiraan, ngunit sa kanyang nga salita ay naroon ang isang malalim na kalungkutan. Inilarawan niya ang kanilang relation bilang isang partnership, isang pagsasama na 2 taong may parehong social standing, ngunit walang connection, walang init. Ang bahay na ito ay malaki, pero ang katahimikan dito ay nakakabingi. Text niya isang gabi. Minsan, mas naririnig ko pa ang tibok ng sarili kong puso kaysa sa boses niya. Ang mapaamin na iyon ay nabigay ng lakas ng loob kay Bella na magbukas din. Ikinuwento niya ang kanyang takot na biguin ang kanyang pamilya. Ang kanyang pakiramdam na hindi siya kabilang sa mundo ngang mayayamang estudyante sa universidad. Sa kanilang mapag-usap, nahanap nila ang isang kalungan. Sila ay naging matagapakinig sa isa-isa, maasaksi sa kalungkutan ng bawat isa. Ang emosyonal na pagiging malapit na ito ay hindi maiwasang humantong sa isang mas mapanganib na laro, ang landian. Ang kanilang nga papuri ay naging mas personal. Ang kanilang nga biro ay nakaroon ng dobleng kahulugan. Isang gabi, nag-text si Leo, hindi ako makapag-focus sa klase kanina. May isang estudyante na hindi maalis sa isip ko. Naramdaman ni Bella ang painit ng kanyang nga pisngi. Nag-reply siya, sana po ay dahil magaling ang kanyang huling sanaysay. Ang reply ni Leo ay mabilis. Hindi lang iyon, 3 salita na naglalaman ng 1,000 kahulugan. Sa isa pang pagkakataon, si Bella ang nag-text. Iniisip ko po yung tula na tinalakay natin kanina. Maganda po pala talaga kapag may nagpapaliwanag. Sumagot si Leo, at maganda rin pakinggan kapag galing sa iyo ang nga tanong. Ang iyong nga mata kanina habang nagsasalita ka. Napakaliwanag. Ang pag-usap ay lalong lumalalim, lalong nagiging mapangahas sa bawat gabing dumaraan. Hanggang sa isang gabing umulan ng malakas, pareho silang hindi makatulog. Hindi ako makatulog, text ni Leo. Ako rin po, sagot ni Bella, habang nakikini sa patak nga ulan sa kanilang bubong. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang mensahe mula kay Leo ang nagpatigil sa kanyang pahinga. Ano ang suwat mo ngayon? Ang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy, at puno ngang panganib. Nag-alinlangan si Bella. Alam niyang ang isasagot niya ay matatakda ng isang bagong antas sa kanilang relasyon. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng lamig na dalang ulan, naramdaman niya ang isang pagnanais na maging totoo, na maging malapit dito kahit sa pamamagitan lamang ng masalita. Isang lumang t-shirt at shorts lang po, dahan-dahan niyang tinipa. Ang kanyang sagot ay simple at inosente, ngunit sa isipan ni Leo, ito ay napinta ng isang matingkat na larawan. Ang reply nito ay mas mapanggahas. Nakahiga lang din ako, suot ang pajama. Inisip kung gaano kalami ang kabilang bahagi ng kamagkapa ng isa ka. Ang mensahang iyon ang tumawid sa huling linya. Hindi na lamang ito landian. Ito ay isang imbitasyon sa isang ibinabahaging pantasya. Inilagay ni Bella ang telepono sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay dumadagundong. Sa gabing iyon, sa pamamagitan ng malamig na salamin ng kanilang telepono, naramdaman nilang mas malapit sila sa isa-isa kaysa kaninuman sa mundo. Sa kabilang ng distansya, ng kanilang sitwasyon, at na lahat ng panganib na naghihintay. Dahil sa kanilang arrangement bilang maaral at research assistant, ang kanilang mapakikita ay naging mas madalas, ngunit palaging sa loob ng pampublikong espasyo ng universidad. Alam ni Leo na kailangan nilang maingat. Ngunit habang lumalalim ang kanilang mapausap sa gabi, ang pagnanais na magkasama si Bella sa isang lugar na mas pribado, malayo sa mga mapanuring mata, ay lumalakas at nagiging isang obsession. Isang Biyernes ng hapon,
Habang tinatapos nila ang isang bahagi ng kanilang research, iminungkahi niya ang isang ideya. Ang dami nating kailangang tapusin para dito. Bella, sabi niya, habang itinuturo ang isang tumpok nga babasahin, at masyadong maingay dito sa library tuwing weekend. Ang asawa ko ay may business trip ngayong Sabado. Alis siya bukas ng umaga at sa Lunes pa ang balik. Bakit hindi na lang tayo sa bahay magtrabaho? Mas tahimik doon, may kape. At siguradong mas makakapag-focus tayo. Ang bawat salita ay maingat na pinili, nakabalot sa dahilan ng trabaho, ngunit ang imbitasyon ay malinaw na may dalang ibang kahulugan. Ang pagbanggit sa kanyang asawa na wala ron ay hindi isang simpleng detalye, kundi isang pinto na binubuksan niya para kay Bella. Naramdaman ni Bella ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa bahay niya, silang dalawa lang. Ang ideya ay parehong nakakatakot at hindi mapigilang nakakaakit. Ito ay isang malaking hakbang. Isang patawid sa isang teritoryong alam niyang hindi na niya mababalikan pa. Ngunit ang tiwala niya kay Leo at ang sarili niyang pagnanais na makita ang mundo nito ay nanai sa kanyang paaalinlangan. Sige po sir, kung hindi po makaabala. Kinabukasan, habang bumibiyahe si Bella patungo sa address na ibinigay ni Leo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang lugar ay isang tahimik at mayaman na subdivision na may malalaking bahay na napapaligiran ng matataas na pada isang mundong napakalayo sa kanyang maliit na dormitoryo. Nang tumigil siya sa harap ng isang modernong bahay na may malawak na hardin, naramdaman niya ang pagiging dayuhan. Si Leo mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt at slacks, walang bakas ng pagiging propesor. Mas mukha itong isang lalaki na nagpapahinga sa sarili nitong tahanan. Tuloy ka, Bella, sabi niya. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. Ang loob ng bahay ay eksakto sa inaasahan niya. Malawak, malinis at elegante. Ngunit mayroon itong lamig. Ang gagamit ay moderno at mamahalin, ngunit tila walang personal na ugnayan, walang init. Sa isang pada sa sala, may mga nakasabit na larawan. Mga larawan nila ni Maria sa iba't ibang bansa. Nakangiti sa kamera ngunit tila may distansya sa kanilang mga mata. Ang malarawang iyon ay nagsilbing isang tahimik na paalala sa kasalanang kanilang ginagawa. Dinala siya ni Leo sa kanyang study, isang silid na puno nga aklat mula sa sahig hanggang kisama. Naglata sila nga mapaepel at libro sa isang malaking mesa na gawa sa mahogani, isang pagkukunwari ng pagiging normal at pagiging abala. Ngunit ang kapaligiran ay malayo sa normal. Ang hangin ay mabigat sa hindi sinasabing salita sa isang tensyon na halos nahihipo. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng kaluskos ng mga papel at ng kanilang nga mahinang pahinga. Dahil Sabado at mainit ang panahon, si Bella ay nagsuot ng isang simpleng puting cotton t-shirt at maong madamit na comfortable at inosente. Ngunit ang tela ang kanyang t-shirt ay medyo manipis at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng study, bahagya nitong binabakat ang hugis ng kanyang katawan. At napansin ni Leo sa isang mabilis na sulyap na sinubukan niyang itago na hindi ito nakasuot ng bra, isang maliit na detalye na nakpaala sa kanyang imahinasyon. Sinubukan niyang iton ang kanyang pansin sa mga aklat, sa mga salita sa kanilang trabaho, ngunit ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa presensya ni Bella. Ang amoy nito, ang paraan ng paggalaw nito, ang tunog ng kanyang pahinga. Ang bawat maliit na bagay ay tila pinalakas sa loob ng tahimik na silid na iyon. Habang sila ay abala sa pagbabasa ng isang lumang manuskrito, yumuko si Bella sa mesa upang maksulat ng ilang tala sa kanyang kwaderno. Ang kanyang buho ay nahulog pa sulong. At dahil sa pagkayukong iyon, ang maluwag na kuwelyo, kanyang t-shirt ay bahagyang bumukas. Sa isang iglap, mula sa kanyang kinaupuan, nasilayan ni Leo ang isang imaheng nakpatigil sa paikot ng kanyang mundo, ang malambot na kurba ng kanyang dibdib, ang anino sa pagitan nito, ang kanyang makinis na balat. Isang biglang bakso ang pagnanasa, dalise at hindi sinala, ang dumaan sa kanyang sistema na tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkalalaki. Kinailangan niyang pisikal na kumapit sa gilid ng mesa para patatagin ang kanyang sarili, nanuyo ang kanyang lalamunan. Pilit niyang ibinali ang kanyang mata sa aklat, ngunit ang imahe ay nakaukit na sa kanyang isipan na niningas at paulit-ulit na nagpapakita. Dahil hindi na makayanan ang pananatiling malayo at sa kagustuhang gumawa ng kahit anong kilos,
Tumayo si Leo. Lumibot siya sa mesa at lumapit sa likuran ni Bella. Sa pakukunwaring may ituturo siyang mahalagang detalye sa aklat na binabasa nito. Ito, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Tingnan mo itong bahagi na ito. Itinuro niya ang isang talata. Ang kanyang braso ay dumadampi sa balikat ni Bella. Napatigil si Bella. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Naramdaman niya ang init na namumula sa katawan nito, isang init na tila tumatago sa kanyang damit. Naamoy niya ang pabango nito, mas malakas, mas personal dahil sa kanilang lapit. At habang siya ay nagsasalita ng mahina, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa kanya. Naramdaman ni Bella ang mainit nitong hininga sa kanyang bato, sa sensitibong balat sa ilalim ng kanyang buhok. Isang pangingilabot, hindi sinasadya at punong kuryente, ang gumapang mula sa kanyang bato, pababa sa kanyang buong gulugot. Naramdaman ni Leo ang kanyang panginginig. Alam ni Bella na naramdaman niya ito. Nanatili siyang nakayuko sa kanya, mas matagal kaysa sa kinakailangan. Walang nagsalita. Ang pagtuturo ay nalimutan na. Ang tanging umiral sa sandaling iyon ay ang hindi makaya ng tensyon sa pagitan nila, isang pangako ngang isang bagay na malapit ng mangyari. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang babasadyeng salamin, napakalinaw ngunit napakarupo, handang mabasa sa pinakamaliit na paggalaw. Nakayuko pa rin si Leo sa likuran ni Bella, ang kanyang hininga ay isang mainit na haplos sa kanyang bato. Hawa ni Bella ang kanyang pahinga, naghihintay, hindi alam kung ano ang dapat asahan o kung ano ang kanyang ninanais. At sa sandaling iyon, nang tila ang oras ay huminto para sa kanilang dalawa, isang malakas na dagundong ng kulog ang yumani sa buong kabahayan. Mabilis at malalakas na patak ng ulan ang biglang bumuhos mula sa langit na lumikha ng isang malakas na ingay sa kanilang bubong at mga bintana. Ang biglang pagbabago ng panahon ang bumasa sa mahigpit na tensyon. Pareho, silang bahagyang nagulat. Mabilis na umatras si Leo na tila napaso habang si Bella naman ay napahawa sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay nahahabulan. Ang sandaling ang matinding pagnanasa ay napalitan ng isang nakakailang na kamalayan sa kanilang sitwasyon sa kung gaano sila kalapit sa isang puntong walo ng balikan. Ang kalangitan ay mabilis na dumilim at ang dating maaraw na hapon ay naging isang madilim at magulong tanawin. Ang ulan ay hindi isang simpleng paulan, ito ay isang bagyo. Mukhang hindi ka na makauwi nito, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay tila bumalik na sa pagiging praktikal, ngunit sa ilalim nito ay mayroong isang hindi may tatagong saya, napakalakas ng ulan. Lumapit si Bella sa bintana, pinanot ang mailo ng tubig na dumadaloy sa salamin. Imposible ngang umalis. Kahit na may payong, magiging basang sisiw siya bago pa man makarating sa sakayan. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon, habang isang bahagi niya ang nagagala dahil ang panahon na mismo ang gumawa ng desisyon para sa kanilang dalawa. Medyo nabasa ka kanina papasok mo, hindi ba? Tanong ni Leo, kahit na alam niyang halos hindi ito nabasa. Para maging mas komportable ka habang naghihintay, kumuha ka ang tuyong damit. Pumasok siya sa kanyang silid tulugan. Naghintay si Bella. Iniisip na marahil ay lalabas ito na may dalang damit ngang kanyang asawa. Ngunit pabalik ni Leo, ang dali niya ay isang nakatuping puting button-down shirt na malinaw na sa kanya at isang pares ng gray na cotton shorts. Baka hindi mo magustuhan ang damit ng asawa ko. Heto, sa akin na lang. Malinis ang gayan. Inabot niya ito kay Bella. Ang simpleng alok na iyon ay may dalang bigat. Ang iswat ang damit ng asawa niya ay isang bagay, ngunit ang iswat ang damit mismo ni Leo ay ibang usapan. Ito ay mas intimo, mas personal. Nangingini ang kamay na tinanggap niya ang nga damit. Mainit pa ito mula sa aparador at mayroon itong banayat na amoy ang amoy mismo ni Leo. Doon ang banyo, sabi niya, itinuturo ang isang pinto. Natungo si Bella sa banyo at isinara ang pinto. Sa harap ng malaking salamin, hinubat niya ang kanyang sariling damit at isinuot ang sa kanya. Ang shorts ay maluwag, kailangan pa niyang higpitan ang tali para hindi mahulog. Ang puting polo shirt naman ay napakalaki sa kanya. Ang nga manggas ay kailangan niyang irolyo ng ilang beses. Ang dulo nito ay bumabagsak hanggang sa gitna nga kanyang ngahita na nakmistulang isang maikling bestida at napalitaw sa habang nga kanyang nga binti. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon.
Nakaramdam siya ang pagiging vulnerable, ngunit sa isang kakaibang paraan, naramdaman din niya ang pagiging protektado na tila ba nakabalot siya sa presensya mismo ni Leo. Paglabas niya, ang maaklat at papel sa study ay tila nalimutan na. Dinala siya ni Leo sa sala, kung saan ang ilaw ay bahagyang nakadim at ang malaking telebisyon ay nakabukas. Ang malakas na tunog ng ulan sa labas ay nagsilbing isang kumot na bumalot sa kanila na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Manot muna tayo habang hinihintay nating tumila ang ulan, sabi niya habang nai-scroll sa isang koleksyon ng lumang pelikula. Umupo sila sa isang malaki at malambot na sofa. Sa simula, mayroong isang magalang na distansya sa pagitan nila. Ngunit habang tumatagal ang pelikula, isang love story mula sa nakaraang panahon, ang kanilang katawan ay tila may sariling isip, dahan-dahang gumagalaw papalapit sa isa-isa. Ang kanilang magabalikat ay halos makadikit na. Ang kanilang magkamay ay parehong nakapatong sa malambot na unan ng sofa sa pagitan nila, ilang pulgada lamang ang layo. Sa isang eksena sa pelikula, pareho silang bahagyang gumalaw at ang likod ng kanilang makamay ay nakdampi. Isa itong napagkagaang pakdikit, ngunit nakdulo ito ng isang pamilya na kuryente na mas malakas kaysa dati. Pareho silang natigilan. Sa mga nakaraang pagkakataon, mabilis silang umiiwas. Ngunit hindi ngayon. Hindi gumalaw si Bella. Pinigil niya ang kanyang pahinga, naghihintay. Pagkatapos, naramdaman niya ang mga daliri ni Leo, mabagal at tila na alinlangan sa simula na dahan-dahang isinisingit sa pagitan ng kanyang mga daliri, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ito isang simpleng pahawa, ito ay isang pag-angkin. Ang kanyang hilalaki ay nagsimulang gumuhit ng mamabagal at banayat na bilog sa likod ng kanyang palad. Isang alon ng init ang gumapang mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi siya tiningnan ni Leo. Ang mata nito ay nakapako pa rin sa screen ng telebisyon na tila nanonood. Ngunit ang kilos ang kanyang kamay ay isang deklarasyon na mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Ito ay isang tahimik na pag-amin, isang pangako, at isang paanyaya. Sa dilim ng sala, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, nanatili silang makahawak kamay, ang pelikulang pinapanood ay tuluyan ng nalimutan. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang makamay na makasalikop, isang pisikal na simbolo ng isang damdaming hindi na nila kayang itago pa. Ang pelikula sa telebisyon ay napatuloy sa pag-ikot, isang kwento ng pang-ibig sa itim at puti na hindi na nila sinusundan. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa mas mahalagang drama na nagaganap sa sofa, sa dilim ng sala, sa pagitan ng dalawang taong pinakbuklod ng isang sikretong hindi masabi. Ang kamay ni Leo ay nanatiling nakahawa sa kamay ni Bella. Ang kanyang hilalaki ay patuloy sa mabagal at ritmikong pag-aplos, isang kilos na napapadala ng maliliit na along ng kuryente sa kanyang buong katawan. Bawat haplos ay isang salita sa isang tahimik na pausap. Bawat papisil ay isang pangungusap. Ang pahawa niya sa kanyang kamay ay nagsasabing, "Narito ako." Ang pananatili ng kamay ni Bella sa kanya ay ang sagot na, "Alam ko, at narito rin ako." Sa loob ng ilang minutong iyon, wala silang ibang ginawa kundi ang huminga ng sabay habang ang kanilang pulso ay tila tumitibok sa isang kumpas. Ang isipan ni Bella ay isang ipo-ipo nga emosyon. Ang bawat pandaman niya ay tila mas naging matalas. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng ulan at ang pabango ni Leo. Nararamdaman niya ang lambot ng talangkoton ng suot niyang polo ng kanyang polo laban sa kanyang balat. Naririnig niya ang bawat paktibok ng kanyang puso na tila isang tambol sa loop ng kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang sumisigaw na ito ay mali, na dapat siyang tumayo at umalis. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging pagod na sa kalungkutan at uhaw sa pag-aruga, ay ayaw nang gumalaw pa. Dito, sa tabi niya, sa loop ng mainit na yakap ng kanyang kamay, naramdaman niya ang pagiging buo sa unang pagkakataon. Para kay Leo, ang bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Ang imahe ng kanyang asawa, ang kanyang reputasyon, ang kanyang responsibilidad, lahat ay tilam nga multo mula sa isang malayong mundo. Ang tanging toto sa sandaling iyon ay ang babaeng katabi niya. Ang init ng balat nito, ang banayat na amoy nito, ang halos hindi marinig na tunog ng kanyang pahinga, ang pahawa sa kanyang kamay ay hindi na sapat.
Ang simpleng padikit ng kanilang nga balat ay naksilbi lamang upang gisingin ang isang mas malalim na pagkagutom, isang pananasang hindi na kayang ikubli sa ilalim ng pagkukunwari o profesionalismo. Ang tensyon sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan, isang lubid na sobrang higpit at malapit ng maputol. Dahan-dahan, na tila ba gumagalaw sa ilalim ng tubig, ibinaling ni Leo ang kanyang ulo mula sa telebisyon. Tumingin siya kay Bella. Sa paiba-ibang liwanag mula sa screen, nakita ni Bella ang isang expression sa mukha nito na hindi pa niya kailanman nasilayan. Wala na ang autoridad ng isang profesor, wala na ang maginoong distansya. Ang naroon ay isang lantat na pangungulila, isang kahinaan at isang naalap na pagnanasa na tila kayang sunugin ang lahat sa pagitan nila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa titik na iyon, ang lahat ng natitirang pag-alinlangan at takot ay natunaw, walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Sa kanilang nga mata, sinabi na nila ang lahat. Binitawan ni Leo ang kanyang kamay at sa isang iglap ay nakaramdam si Bella ng panghihinayang, ngunit ang pakiramdam na iyon ay agad na napalitan ng makita niya ang pagtaas ng kamay nito patungo sa kanyang mukha. Ang kanyang magdaliri, mainit at bahagyang magaspang, ay marahang dumampi sa kanyang pisngi. Ang pagdampi ay magaan, tila ba sinusubok kung siya ba ay toto. Gumuhi ang kanyang nga daliri sa linya nga niyang panga. Bago ito dahan-dahang isinukli sa kanyang malambot na buhok, hinahaplos ang likod ng kanyang ulo. Ang isa pa niyang kamay ay umakyat upang hawakan ang kanyang batok. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa sensitibong balat sa ilalim ng kanyang tainga. Marahan siyang hinila nito papalapit. Isang kilos na mabagal at sinadya na nagbibigay sa kanya ng bawat pagkakataon na umiwas o tumutol. Ngunit hindi gumalaw si Bella. Sa halip, bahagyan niyang ipinikit ang kanyang mata, isang tahimik na pagsuko sa isang sandaling matagal na nilang parehong hinihintay. At pagkatapos, sa gitna ng ugong nga ulan at ng mahinang tunog mula sa telebisyon, ang kanilang nga labi ay nagtakpo. Ang unang pagdampi ay hindi kapanipaniwalang malambot. Ito ay isang tanong, isang paaalinlangan. Mayroon itong lasang nga kalungkutan. Ngunit nang tumugon si Bella, nang ang kanyang nga labi ay gumalaw laban sa kanya, ang halik ay biglang nagbago, naging mas malalim ito, mas mapilit. Ang pag-alinlangan ay napalitan ng katiyakan. Ang simpleng pagdampi ay naging isang masiding pag-angkin. Ang lahat ng damdaming kanilang pinigilan sa loob ng maraming linggo, ang pangungulila sa kanilang mga text sa gabi, ang tensyon sa kanyang study, ang pagnanasang nakatago sa bawat titik ay tila sumabo sa halik na iyon. Hindi na ito isang simpleng halik, kundi isang pagpapalitan ng masikreto, isang pagbabahagi ng kaluluwang uhaw. Ang kanyang nga bisik ay pumulupot sa halik ni Leo, habang ang makamay naman nito ay humikpit sa kanyang likod at baywang, na naglalapit palalo sa kanilang makatawan hanggang sa wala ng kahit kaunting espasyo sa pagitan nila. Ang halik ay puno nga matamis na lasa, ang isang bagay na bawal, ngunit mayroon ding isang mapainapahiwati ngang kasalanan, isang kasalanang sa sandaling iyon, handa nilang parehong pakbayaran. Ang ulan sa labas ay hindi tumitila, bagkus ay lalo pang lumalakas, na tila isinasalamin ang baksik ngang damdaming na mamagitan sa kanila. Ang halik na nagsimula sa sala ay hindi na natapos. Ito ay nagpatuloy, mas malalim, mas mapusok. Na tila ba sa bawat pagdamping ang kanilang ngalabi ay sinusubukan nilang punan ang lahat ng taon ng kanilang kalungkutan at pangungulila. Humiwalay sila sa isa-isa ng saglit, parehong nahahabol ng hininga, ang kanilang ngano ay makadikit. Sa dilim, ang tanging kita lamang nila ay ang nining samgamatang ang isa't isa, isang nining ng pagnanasa, pag-alinlangan, at isang hindi may kakailang pag-ibig na isinilang sa bawal na pagkakataon. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang nga kaluluwa ay nag-uusap. Sa titik na iyon, isang desisyon ang nabuo. Ito na, ngayong gabi, ang lahat ng pagpipigil ay wala ng silbi. Marahan, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Yumuko si Leo at walang kahirap-hirap na binuhat si Bella. Isang mahinang sigaw ngang pagkagulat ang kumawala kay Bella, na agad niyang sinubuan sa pamamagitan ng pakpulupot ng kanyang nga braso sa lik nito. Naramdaman niya ang lakas ng gabisik ni Leo, ang tibay ng dibdib nito kung saan niya isinandal ang kanyang ulo. Sa bawat hakbang ni Leo palayo sa sala, papalayo sa pakukunwari,
papalapit sa katotohanan ng kanilang nararamdaman. Ang puso ni Bella ay dumadagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang sa madilim na pasilyongang bahay ay isang hakbang patungo sa isang kasalanang alam niyang pagsisisihan niya. Ngunit sa sandaling iyon, handa niyang harapin ang lahat. Dinala siya ni Leo sa kanyang silid tulugan. Ang silid na iyon, ang pinakapribadong espasyo sa bahay, ang santuwaryo ng pagsasama nila ng kanyang asawa. Ang pagpasok pa lamang doon ay isang malinaw na paglapastangan. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Leo sa malawak na kama. Ang magkumot ay malamig at malambot sa kanyang balat. Ang tanging liwanag sa silid ay nakmumula sa siwang ng kurtina. Isang malamlam na sina mula sa poste ng ilaw sa labas na bahagyang pinalabong ng malakas na ulan. Sa dilim, ang amoy ni Leo ay mas matindi, isang amoy na panlalaki. Amoy ng mahaling sabon at ng balat mismo nito. Ito ay isang amoy na bumalok kay Bella na napaalala sa kanya kung nasaan siya at kung ano ang malapit nang mangyari. Umupo si Leo sa tabi niya. Hindi nagsasalita, hinahaplos lamang ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Bella, bulong nito, ang kanyang boses ay garagal sa emosyon. Sigurado ka ba dito? Ito ang kanyang huling pagkakataon na umatras. Ngunit sa halip na sumagot, hinawakan lamang ni Bella ang kamay nito na nasa kanyang pisngi at marahan itong hinalikan. Ayon na ang sagot na kailangan niya, ang halik na iyon ay ang hudyat. Hindi siya minadali ni Leo. Ang bawat kilos niya ay mabagal, sinadya at puno ngang paksamba na tila ba si Bella ay isang sagradong sining na ngayon lamang niya natuklasan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang maklakbay. Mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang lik, hanggang sa marating nito ang unang butones ngang puting polo na suot ni Bella, ang polo na paari niya. Isa-isa, sa isang napakabagal na paraan, tinanggal niya ang butones. Sa bawat butones na kanyang natatanggal, isang bahagi ngang balat ni Bella ang nalalanta sa malamig na hangin ng silid na nakdudulot sa kanya ng panginginig na hindi dahil sa lami, kundi dahil sa pananabik. Para kay Leo, ang bawat pulgada ng balat na kanyang nasisilayan sa malamlam na ilaw ay isang revelasyon. Ang kanyang balagat na tila perpektong inukit, ang dahan-dahang paangat at pakbaba nga, kanyang dibdib sa bawat paginga, ang kurbada ngang kanyang baywang. Hinaplos niya ito na tila ba minamemorya niya ang bawat linya, ang bawat lambot. Napakaganda mo. Paulit-ulit niyang ibinubulong na tila isang dasal. Nang matanggal na ang huling butones, marahan niyang iwinaksi ang damit mula sa kanyang balikat. Hinahayaan itong mahulog sa kama. Sa unang pagkakataon, sila ay makaharap balat sa balat. Ang init ng kanyang kamay sa kanyang malamig na balat ay nakdulot ng isang pakiramdam na hindi pa kailanman naramdaman ni Bella, isang apoy na nagsimulang maalap mula sa loop. At doon, sa gitna ng gabing pinatatahimik ng ulan, ang dalawang kaluluwang nalulumbay at dalawang katawang nag-alap ay tuluyan ng naging isa. Walang pagmamadali, walang kabastusan. Ito ay isang mabagal na sayong ang pagtuklas. Ito ay ang pagtatakpo ng kanyang pag-alinlangan at ng kanyang katiyakan, ng kanyang karanasan at ng kanyang kawalang malay. Ang bawat pagdampi, bawat halik, bawat haplos ay isang kwento ng gabing hindi makatulok, ng gasalitang hindi masabi, ng isang pagnanasang matagal ng kinikimkim. Ang kanilang mapahinga ay nagsama, naging isang ritmo na sumasabay sa patak ng ulan sa labas. Ang mamahihinang ungol at maga, bulong ng pagmamahal ang naging musika sa kanilang tahimik na silid. Ito ay higit pa sa pisikal na pagnanasa. Ito ay isang desperadong paghahanap ng koneksyon, isang pagtakas mula sa kanilang makahiwalay ng gabilangguan. Sa mga bisik ni Leo, nahanap ni Bella ang lakas at kalitasan na matagal na niyang hinahanap. At sa katawan ni Bella, natakpuan ni Leo ang buhay, ang init, at ang kabataang matagal nang nawala sa kanyang mundo. Ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bayong kanilang pinakawalan sa loob ng silid na iyon. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa isa't isa. Nalilimutan ang bukas, nalilimutan ang kasalanan, at nalulunod sa kasalukuyan isang perpekto at mapanganib na sandali na magbabago sa kanilang mga buhay mapakailanman. Ang unang gumising ay si Bella. Ang liwanag na dumaan sa siwangang kurtina ay hindi na malamlam at romantiko, kundi isang matalas at maputi na sinangang umaga. Ang ulan ay tumila na, at ang tanging naririnig na lamang ay ang huninga, ibon at ang malayong ugong nga
sasakyang nagsisimula ng magising sa siyudad. Sa loob ng ilang sandali, habang ang kanyang isipan ay naglalakbay mula sa panaginip patungo sa realidad, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang katawan, bagamat bahagyang nananakit, ay nakaramdam ng isang init at kaganapan na hindi pamilyar. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Leo sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa, wala ang maguhit ng pag-alala na karaniwan niyang nakikita sa universidad. Sa patulo, tila bumalik ito sa pagiging isang simpleng lalaki, malayo sa pagiging isang kagalang-galang na propesor. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa malabi ni Bella. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho. Ang liwanag ng umaga ay walang awa. Ibinunya nito ang lahat ng detalyang itinago ng dilim. Ang kanyang mata ay nagsimulang maglibo sa silid at sa bawat bagay na kanyang nakikita, isang piraso ng mahika ng nakaraang gabi ang nawawala, napapalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Nakita niya ang mamahaling makasangkapan, ang mapainting na nakasabit sa pader. Nakita niya ang isang seda na roba malinaw na pangbabae na nakasampay sa isang silya sa sulok. At pagkatapos, ang kanyang paningin ay dumapo sa bagay na tuluyang bumasa sa kanyang puso. Sa ibabaw ng bedside table sa tabi ni Leo, sa isang eleganteng silver na frame, ay isang larawan mula sa kasal. Si Leo, mas bata, nakangiti ng malapat, at sa tabi niya ay isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida, si Maria. Ang babae sa larawan ay mukhang matalino, elegante, at puno ng kumpiyansa. Sila ay magkayakap, isang perpektong maasawa. Ang larawang iyon ay isang sampal sa mukha ni Bella, isang malakas na sigaw na nagsasabing, "Hindi ka kabilang dito. Isa ka lamang magnanakaw." Bigla, ang malawa at magandang silid ay naging isang kulungan. Hindi na ito ang kanilang lihim na paraiso. Ito ang silid ni Maria. Ito ang kama ni Maria. Asya si Bella ay isang hamak na nangihimasok. Isang malamig na alon ng hiya at pagsisisi ang bumuho sa kanya na tinangay ang lahat ng natitirang init at lembing mula sa nakaraang gabi. Ang lahat ng matatamis na salita, ang bawat haplos, ang bawat halik lahat ay biglang naging marumi at mali. Anong ginawa niya? Sinira niya ang isang pamilya. Nahulo siya sa isang klise ang kahaba-haba na estudyante na naging kabit ng kanyang propesor na may asawa. Ang koneksyon na naramdaman niya. Ang pag-iintindi na akala niya ay espesyal. Ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan, isang simpleng dahilan para sa isang murang pakikipaktalik. Ang pagnanasa ay naglaho, at ang naiwan na lamang ay ang mapait na lasa ang katotohanan sa kanyang dila. Dahan-dahan, na tila isang magnanakaw, sinubukan niyang bumangon mula sa kama nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ngunit sa kanyang paggalaw, naramdaman niya ang pagbabago sa pahinga ni Leo. Dahan-dahan itong namulat ng mga mata. Nang makita siya nito, isang mabagal at mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting puno pa rin ng alaala ng kanilang pinaksaluhan. "Magandang umaga," bulong nito, ang boses ay malalim at paus dahil sa pagtulog. Itinaas nito ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang pisngi, upang hilahin siyang muli papalapit para sa isang halik. Ngunit sa pagdampingang kanyang madaliri sa kanyang balat, si Bella ay napapitlak na tila na paso, mabilis siyang umatras, papalayo sa kanya. Ang lembing sa mga mata ni Leo ay isang bagay na hindi na niya kayang tingnan. Ito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang nakakasala ng budi. Ang ngiti ni Leo ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkalito. "Bella, anong problema?" tanong niya. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Bella. Ang kanyang lalamunan ay tila mayroong isang malaking bukol. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakas. Tumakas mula sa silid na iyon, mula sa bahay na iyon, mula sa kahihiyan na dulot ng kanyang ginawa. Mabilis siyang bumangon mula sa kama, hindi pinapansin ang kanyang kahubaran. Hinanap niya ang kanyang damit na nakala sa sahi, isang malungkot na tumpok na nagsisilbing ebidensya ng kanilang kasalanan. Ang kanyang kilos ay mabilis ay hindi mapakali. Hinablot niya ang ito at mabilis na tumakbo papasok sa banyo. Isinasara ang pinto ng may kaunting kalabog. "Bella, sandali!" Narinig niyang tawa ni Leo, ngunit hindi niya ito pinansin.
Salop ngang banyo, habang nanginginig niyang isinusuot ang kanyang sariling nga damit, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang babaeng masaya at in love, kundi isang babaeng may nga matang puno ngang takot at pagsisisi. Minadali niya ang kanyang pagbibihis. Paglabas niya, si Leo ay nakaupo na sa kama. Ang kumot ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay puno ngang sakit at pakalito. Sandali, Bella. Mag-usap tayo, pakiusap niya. Huwag mong gawin ito. Umiling lamang si Bella. Ang maluha ay nagsisimula ng mamo sa kanyang mata. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang harapin ang mata nito. Walang anumang salita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo, ang hagdanan, at ang sala na kaninang gabi lamang ay naging saksi sa simulang ng kanilang paglalakbay sa kasalanan. Binuksan niya ang pinto sa harap at lumabas, hindi na lumingon pa. Ang umaga ay maliwanag at tahimik, isang malaking kaibahan sa bagyo na nagaganap sa kanyang kalooban. Naiwan si Leo na maisa sa kanyang malawa at tahimik na silit tulugan. Ang init ng katawan ni Bella ay mabilis na naglalaho mula sa makumot. Ang tanging naiwan na lamang ay ang banayat na amoy, ngang sampagwita sa unan ang tanging, alaala ng isang gabing nabago sa kanilang mabuhay, at hindi na kailanman may babalik pa. Ang umagang iyon ang natakdengang katapusan ay ng isang bagong, mas masakit na simula. Ang lihim na dating tila isang matamis at nakakakilih, na bikis sa pagitan nila, ay naging isang mabigat, na tanikalang bakal, na humihila sa kanilang dalawa pababa sa isang madilim na balon ng pagkakasali at takot. Ang lahat ay nakbago. Salop ng silid-aralan. Ang dating lugar ng kanilang nga ninanakaw na, sulyap at tahimik na pag-usap, ay naging isang silid ng pagpapahirap. Si Professor Leo ay nagsasalita sa harap, tinatalakay ang matemangang pag-ibig at pagtataksil sa nobela, ngunit ang kanyang salita ay walang laman. Ang kanyang nga mata ay hindi na mapakali, palaging naghahanap ng isang pamilya na mukha sa daga ng mga estudyante. Naroon si Bella, ngunit para na lamang siyang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang dating upuan sa harapan kung saan siya palaging nakaupo ay bakante. Ngayon, pinipili niya ang pinakalikurang hanay, nagtatago sa likod ng kanyang makaklase, na tila ba nais niyang maging invisible. Ang kanyang ulo ay palaging nakayuko sa kanyang kwaderno, ngunit kung sinuman ang sisilip dito, makikita nilang ito ay blanko. Hindi na siya nagtataas ng kamay, hindi na siya sumasagot. Ang kanyang naniningning na presensya sa klase ay napalitan ng isang mabigat at malungkot na katahimikan. Para sa ibang mga estudyante, isa lamang siyang mag-aral na nawalan ng gana. Ngunit para sa kanila ni Leo, ang bawat araw sa loob ng classroom ay isang mabagal na pagpapahirap, isang paalala ng isang kasalanang hindi nila maaring bawin at hindi rin nila maaring pausapan. Sa labas ng unibersidad, ang mundo ni Bella ay unti-unting gumuho. Ang kanyang maliit na silid sa dormitoryo na dati kanyang kanlungan ay naging isang selda. Napapaligiran siya ang kanyang nga aklat, ngunit hindi niya magawang magbasa. Ang nga salita ay lumalangoy sa harap ang kanyang nga mata, masimbolong walang kahulugan. Ang papalapit na huling pagsusulit na dati kanyang pinaghahandaan ng may kasabikan, ngayon ay isang malaking banta na hindi niya kayang harapin. Ang kanyang isipan ay isang magulong tanawin ng mapaulit-ulit na alaala at mga nakakabinging bulong ng pagsisisi. Ang maalaala gabing iyon ang init ng mabisik ni Leo. Ang lasa ng kanyang ngahali ay bumabalik sa kanya, ngunit hindi na ito nakdudulot ng kilik, kundi ng isang matinding kirot ng hiya. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang mukha ng lalaking naparamdam sa kanya ng pagiging espesyal, kundi ang nakangiting mukha ni Maria sa litrato, isang tahimik na hukom na humahatol sa kanyang bawat pahinga. Ang kanyang telepono ay naging isang instrumento ng pagpapahirap. Walang tigil ang pet-vibrate nito sa mga tawa at text mula sa isang numerong nakasulat bilang Professor L. Bawat tuno ay nakdudulot ng isang biglaang kabos sa kanyang dibdib. Pinatatahimik niya ito, itinatago sa ilalim ng unan, ngunit hindi niya kayang takasan ang presensya nito. Ang takot ay nasimulang lamunin ang kanyang buong pagkatao, takot na malaman ng lahat, takot na matanggal ang kanyang scholarship, takot na masira ang kanyang kinabukasan. Si Leo naman ay nasa sarili niyang uringang imperno. Ang sa kanya ay hindi hiya, kundi isang pinahalong pakalito at isang masakit na pangungulila. Hindi niya
maintindihan ang biglaang pagbabago, ang kabuuang paiwas ni Bella. Para sa kanya, ang gabing iyon ay isang perpektong sandali, ang kulminasyon ng lahat ng kanilang nararamdaman. Akala niya iyon na ang simula, ngunit bakit tila naging isang biglaang katapusan? Ang kanyang paalala ay mabilis na naging isang desperadong obsession. Gabi-gabi, sa kanyang tahimik na study, tinititigan niya ang kanyang telepono, ang mahabang listahan ng mamensaheng kanyang ipinadala na nananatiling hindi binabasa. Sumusulat siya ng mahahabang mensahe, punong mapakiusap at pag-aalala, ngunit lahat ay binubura niya rin. Ang kanyang text ay naging mas maikli at mas desperado. Bella, mag-usap tayo. Naaalala ako sa iyo. Please, namimiss kita. Ang kanyang proporsyonal na pagpipigil ay unti-unting gumuho. Ang kanyang trabaho at ang kanyang buhay sa bahay ay naapektuhan. Madalas siyang wala sa sarili, irritable. Napansin ito ni Maria. Parang malalim ang inisip mo nitong nga nakaraang araw. Leo, sabi nito isang gabi habang sila inagahapunan. May problema ba sa universidad? Ang simpleng tanong na iyon ay tila isang akusasyon na nakdulot sa kanyang biglang painit ng ulo. Isang hapon, hindi na niya nakayanan. Hinintay niya si Bella pagkatapos ng huli nitong klase sa isang pasilyong hindi masyadong dinadaanan ng tao. Nang makita siya nito, kitang-kita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Sinubukan nitong umiwas, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Leo. Bella, please, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang desprasyong hindi niya na kayang itago. Kailangan nating mag-usap. Nanginginig si Bella, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mata ay nakatuon sa sahig. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Ang paggamit niyang salitang sir ay tila isang punyal na direktang itinara sa puso ni Leo. Isang pagkakamali po ang lahat. Ang dalawang salitang iyon, isang pagkakamali, ay tumama kay Leo na parang isang malakas na suntok. Natigilan siya. Bago pa man siya makasagot, mabilis na tumaliko si Bella at halos takbuhin ang pasilyo palayo sa kanya. Naiwan si Leo na nakatayong maisa. Ang salita ni Bella ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Isang pagkakamali. Ang gabing para sa kanya ay isang pangarap, ay isa lamang palang pagkakamali para dito. Sa sandaling iyon, ang kanilang ugnayan, na binunga ninakaw na sandali at ipinagbabawal na pagnanasa, ay tuluyan ng naging isang lason. At ang lason na iyon ay dahan-dahang sinisira ang kanilang makaluluwa na naiwan sa kanila na mas naisa at mas wasak kaysa nung hindi pa sila nakakakilala. Ang sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang, masamang panaginip. Natapos ang huling pagsusulit. Nagawa ni Bella na makaraos, ngunit ang kanyang grado na datiri perpekto ay bahagya na lamang pumasa. Ang nining na dating laman ng kanyang mata ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang permanenteng aninungang pagod at kalungkutan. Ngunit mayroon pang isang pagbabagong na simulang mangyari, isang pagbabagong hindi na lamang emosyonal, kundi pisikal, na simula siyang makaramdam ng pagkahilo tuwing umaga. Isang hindi may paliwanag na pagod ang laging bumabalot sa kanyang katawan kahit pa wala naman siyang ginagawa. Sa simula, isinisi niya ito sa stress, ngunit nang ang kanyang buwan ng dalaw na dati regular na parang orasan ay hindi dumating. Isang bagong uri ng takot, mas malami at mas matalas kaysa sa pagsisisi, ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalooban. Hindi, impossible. Iwinaksi niya ang ideya sa kanyang isipan. Ngunit ang takot ay nanatili, lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Isang hapon, sa banyo ng kanilang dormitoryo, habang nanginginig ang buong katawan, hinarap niya ang katotohanan sa anyo ng isang maliit na plastic na stick. Ang 2 minutong paghihintay ay tila isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. At pagkatapos, lumitaw ang resulta. 2 guhit, malinaw, hindi mapagkakaila. Tiyak, hindi siya sumiga, hindi siya umiyak. Napaupo na lamang siya sa malamig na sahig ng banyo. Ang pregnancy test ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang pangarap niya, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay lahat ay biglang naglaho, napalitan ng isang malaking katanungan na dala-dala niya ngayon sa kanyang sinapupunan. Ano ang gagawin niya? Sasabihin ba niya kay Leo
Ang lalaking umiiwas na rin sa kanya matapos niyang itaboy? Haharapin ba niya ang kahihiyan ng mag-isa? O gagawa ba siya ang isang desisyon na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang konsensya? Ang luha ay nasimula ng dumaloy sa kanyang nga pisngi, maluhang hindi para sa saya, kundi para sa isang buhay na nasisimula at isang buhay na tila nawawakas na. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang tahimik na garahe ng isang marangyang bahay, si Maria, ang asawa ni Leo, ay abala sa paglilinis ng kanilang sasakyan, isang gawaing hindi niya karaniwang ginagawa. Nitong nakaraang linggo, napapansin na niya ang pagbabago sa kanyang asawa, ang pagiging irritable nito, ang malalim na pag-isip, ang magabing ginagawang araw sa trabaho. Ang kanyang hinala ay isang maliit na binhi pa lamang, ngunit sapat na iyon para maging mas mapamatya siya. Habang nililinis niya ang pagitan ng upuan ng pasahero at ng center console, isang maliit na bagay ang kumislap sa kanyang paningin. Kinuha niya ito. Isa itong hair clip. Isang maliit, mura, at pambatang hair clip na hugis paru-paro. Malinaw na hindi ito sa kanya. Hindi rin ito sa sinuman sa kanyang kaibigan na paunga sopistikado. Hinawakan niya ang maliit na piraso ang plastik sa kanyang palat. Ito ay isang bagay na isusuot ng isang dalaga. Isang estudyante. Sa isang iglap, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nakadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang biglaang pagiging abale ni Leo sa isang research assistant, ang amoy ngang ibang pabango na minsan niyang naamoy sa damit nito, ang distansya sa pagitan nila na lalong lumalayo, ang malabong hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Mayroon siyang ibang babae. At bata pa. Hindi siya nagali sa paraang marahas. Ang kanyang reaksyon ay mas tahimik, mas mapanganib. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang mata. Doon natatapos ang ating kuwento sa gabing ito. Ngunit hindi ito ang tunay na katapusan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nagtatapos ito sa dalawang makaibang larawan ng dalawang babay na parehong biktima ng isang pagkakamali. Sa isang banyo, isang dalagang estudyante ang umiyak, hawa ang isang patunay ng isang buhay na hindi niya pinlano, nakaharap sa isang kinabukasang puno ng kadiliman. Sa isang garahe, isang asawa ang nakatayo, hawa ang isang maliit na piraso ng katibayan ng isang pagtataksil. Ang kanyang isipan ay malamig na nakpaplano ng kanyang susunod na hakbang. At sa gitna nilang dalawa ay si Leo, ang lalaking naging saning lahat. Walang kamalay-malay sa dalawang bombang sasabog anumang oras. Ang bagyo na matagal nang namumu sa kalangitan ay malapit ng bumuhos, at sa pagpata nito, walang sinuman sa kanilang tatlo ang makakatakas sa pinsalang dala nito. Ang bawat desisyon, bawat kahinaan, bawat ipinagbabawal na pagnanasa ay may katumbas na kabayaran, at para sa kanila, ang paniningil ay malapit ng maksimula.